Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng aking vlog. Ito po si Ball Square para sa Ball Square Basketball. Now, ang pag-uusapan po natin sa vlog na ito ay yung parating na laban ng Meralco against NLEX. Ito po ay gaganapin ng April 17. That is going to be Friday. I think ito yung second game. At bago po natin simulan ng ating analysis sa preview and prediction nito, nananawagan lang ako na kung sakaling nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, mag-subscribe lang po sa aking channel para patuloy ko pong makagawa ng mga ganitong klaseng content. Yun lang po at marami po salamat. Okay po, simulan na po natin. Now, ang laban na ito, this is going to happen at April 17, that is Friday. So, April 16 ngayon, kinabukasan na to, mamaya i-upload ko to. And then, of course, ang isang magandang angulo na tinitingnan dito is pareho silang sister team. So, sister team yung dalawa na to, that is both under MVP umbrella. At sa same time, dalawa sila sa nangunguna ngayon para sa reinforced conference. So, I think medyo yung kartada nila o yung standing nila is actually maganda. At dahil po preview and prediction ng ating vlog na gagawin ngayon, ibig sabihin dapat simulan ko lagi ito ng tinatawag kong prediction score. So, yung prediction score ko, yun yung tinatawag kong disclaimer ko na minsan tumatama naman yung prediction ko, minsan mali. At the moment, nasa 2 and 4 ang aking prediction score, which means 2 yung tama at 4 yung mali. So, nagkakaroon ako ng 2 sunod na tama kasi nga yung data ng mga laban ngayon at saka yung mga kung sino ba yung mga lalaro talaga, medyo alam na natin. Kasi yung unang mga 4 na sumablay na nahula ko, na prediction ko, medyo kulang tayo sa data nun eh. At the same time, yung mga player na inaasahan kong maglalaro, injury pala, hindi naglalaro. Kaya nakaka-apekto yun sa actual prediction. So ngayon dahil medyo yung data natin is na nandyan na, lumilitaw na yung sa statistic, nagagamit natin yun para makapag-predict tayo ng mas maayos kung sino yung sa tingin natin na lamang para sa laro na ito. So at the moment, ang prediction score ko is nasa 2 and 4. Ang first part po ng analysis natin, pag-usapan natin yung tinatawag kong tail of the tape. So ito yung mga parang trivia lang, yung overview lang ng dalawang team. So sa ngayon sa standing, both of them have a 5-1 standing. So ibig sabihin, dalawa sila sa nangunguna na team sa reinforced conference. Now, ang pinaka nangunguna ngayon is Rain or Shine, that is 7-0. Pero itong dalawang to, magkasunod na. So, yung balls na natalo na to ng Rain or Shine, ito yung kaisa-isang talo nila. Samantalang itong NLEX, di pa nakakalaban ng Rain or Shine. Pero at the moment, maganda yung standing nila at 5 wins and 1 losses. Now, if you look yung mga nakalaban ng balls dito, ito yung Meralco, nakikita natin dito. Kung tinitignan natin, nakalaban na nila yung Converge, Phoenix, Ross, Titan, TNT, at saka Macau. So, in this case, 5 yung panalo nila, isa yung talo. Nakikita natin dito, natalo sila sa Ross. Ito yung walang import yung Ross, pero natalo sila. Pero if you look, meron silang dalawang nasa contender team, Converge tsaka TNT na natalo nila. Now, in this case, yung sa TNT, medyo ang problema kasi din kung bakit sila nanalo is parang medyo, pag sinusumpong si Bolbol, minsan mahirap kasi predict eh. And then, of course, yung Converge na to, ng panahon na to, na natalo nila yung Converge, even if that is yung tinatawag nating contender, medyo magulo pa yung Converge. At wala dito si Juan Gomez de Liano, kaya medyo lamang sila ng konti dyan. Now, may natalo silang 3 non-contender team, Phoenix, Titan, at saka yung Macau. So, titingnan natin maigito kung ano mangyayari. Kung ikukumpara natin sa laro rin ng NLEX. And then kasi kailangan natin titingnan natin to yung by the numbers eh. Pagdating naman sa NLEX, pag tinitingnan natin yung game na kung saan yung mga nilaro nila, nakalaban na nila yung Blackwater, Magnolia, TNT, Ginebra, Phoenix, tsaka Macau. Isa lang rin yung talo nila and that is against TNT. Now, meron sila nakalaban na 2 pang contender, Magnolia tsaka Ginebra, pero pareho silang nanalo doon. So, kahit paano, medyo impressive yung pagkakapanalo nila ng konti. Kasi, yung Magnolia hindi masyado kasi medyo nag-struggle yung Magnolia. Pero yung Ginebra, maganda yung naging laban nila doon eh. Pero hindi ka na nila matalo yung Ginebra dito. So, sa mga non-contender team, ang tinalo nila yung Blackwater, yung Phoenix, at saka yung Macau. I think yung Macau, parang contender sila nang nagsisimula ng conference eh. Pero, ngayon parang medyo nalalaglag sila ng konti. Now, pag tinitingnan natin to, yung mga nakalaban nila, this is the comparison
Okay, nakikita natin yung comparison dito. Lumaban na sila ng dalawang tatlong non-contender team at saka tatlong contender team. And then natalo sila sa isang contender team pareho. So sa Meralco Bolts, natalo sila sa Ross, which is a contender. Ito yung nanguna. So sa NX naman, natalo sila sa TNT, na isa rin sa masasabi nating malalakas na team. Now, pag tinitingnan natin yung tail of the tape regarding sa mga nakalaban nila, pwede nating sabihin na pantay. Kasi hati naman kumbaga balanse. So, tatlong non-contender team, yung mga hindi pumapasok lagi sa quarterfinals, and then tatlong contender team ang nakalaban na nila. So, pwede nating sabihin na pantay lang yung mga quality ng team na nakalaban nila. So, ito yung comparison ng tail of the tape para sa kanilang dalawa. Ang next part ng vlog natin, ito yung gagamitin na natin yung by the numbers. So, ito yung statistic nila Yung kung paano sila maglaro, kung ano yung score nila, kung gaano kalaki yung panalo nila. Kasi, gagamitin ko to sa actual prediction ko sa dulo So, dito, pag tinitingnan natin yung by the numbers ng Meralco Bolts, unahin natin do. 5-1, so meron silang isang talo dito. Pero pag tinitingnan natin yung average score nila, 107.84. Tapos yung opponent naman niya is 100.67. So, ibig sabihin at least plus 7 sila na lamang lagi sa mga opponents nila. So, with the score of 107, because of the import na rin, kahit paano, high scoring team yung Meralco Bolts. Now, yung second part na titignan natin dito, yung tinatawag nating win average niya. Ito yung pag nananalo lang siya. So, hindi ko na nilagay dito yung talo siya So, usually, ang average ng pagpanalo siya, that is 109. Samantala, yung kalaban naman is 99. So, merong plus 10. So, ibig sabihin yung mga win na itong Meralco is too convincing talaga. Now, if you notice dito, yung nakikita yung orange tsaka yellow, yung yellow is para sa general average, para sa lahat ng team na nakalaban na nila. Pero yung medyo orange naman, ito yung masasabi ko na winning average nila para lang sa mga contender. So, sineperate ko na sa contender mismo. Ito tinatawag nating orange. Yung mga nakikita nyo orange. So, in this case, pag tinitingnan natin yung orange, yung dalawang orange dito, para sa average sa contender, kapag nananalo lang sila, ang usual na lamang nila is nasa plus 6. Samantalang, yung para na sa lahat pala to. Ito yung average contender, yung 107 tas 101. Ito yung para sa lahat ng nakalaban nila na contender. So, whether that is nanalo or natalo. Pero pag nanalo naman sila, ang average nila ng score nila is 109.5 at ang lamang naman, ang opponent naman nila is 97. So, ibig sabihin, even contender yung kalaban ng Meralco Bolts, malaking lamang nila sa panalo. Pagdating naman sa NLEX, pag tinitingnan natin yung by the numbers, yung average score nila para sa lahat ng nakalaban nila is 106. And then ang opponent is 100. So, meron silang plus 6 na lamang. Pag nananalo naman sila, that is 108. Ang score nila, average. Pero yung sa kalaban na lang is 99.6. So, meron plus 8. So, medyo malaki. So, malaki yung lamang nila. Now, titignan natin yung kung saan sila yung nananalo. Ay, yung saan sila yung natatawag natin na para sa lahat. So, yung para sa lahat ng game nila, 6 na games, ang average nila, that is for sa contender to, ibig sabihin yung mga medyo kahit paano nakakalaban. So, that is 109, 107, that is 2. So, ibig sabihin kahit paano medyo dikit ng konti. And then, yung pag winning average nila, pag contender yung mga kalaban, that is 115, 109, that is only plus 6. Now, etong dalawa na to, what we're going to compare yung tinatawag nating numbers ng both ng NLEX at saka Meralco, kasi maganda ilagyan natin ng comparison to para makita natin kung sino ba yung mas lamang. Now, in this case, titingnan lang natin dito yung mga dilaw at saka yung mga orange. Actually, titingnan ko lang dito yung winning average talaga especially in the last part, yung orange na winning average. Now, if you look on this part, yung winning average ng sa Meralco, that is 109.5. And then, yung winning average naman ng NLEX is 115, which is mas mataas. Pero if you look yung differential dito, yung sa Meralco, pag nananalo sila against sa contender, ang lamang nila is plus 11. Samantalang dito naman sa NLEX, pag nananalo sila against sa contender, ang lamang lang nila is plus 6. So, this one will actually matter kasi pagdating ng prediction ko, isasama ko to. Ang interpretation ko usually pag ganito, ibig sabihin nito, yung Bolts is actually better
a better pagdating sa depensa kasi nalilimitahan nila yung score ng kalaban even if that is a contender. Pero yung NX naman is more of a scorer kasi 115 against 109.5. Pero yun nga lang, yung defense nila is medyo mas mahina as compared sa Bolts kasi plus 6 lang sila sa natalo nila na contender. So that is my interpretation. Okay po, moving on na tayo sa third part ng ating vlog. Ito yung tinatawag natin key matchup. Now, binago ko ito ng konti. Ang ginawa ko dito, offense, defense. So, I'm going to start with the offense ng Meralco and then sasabihin ko yung big three na threat sa offense sa kanila and then I'm going to match up kung sino yung babantay sa kanila. Now, the first one is yung tinatawag kong Meralco on offense. Ang first offensive threat na dapat bantayan ng NLEX is si Marvin Jones. In this one, madali to mabigyan ng matchup. Ang ilalagay nila dito, ang matchup dito, o yung magde-depensa rito kay Marvin Jones, this is 1-on-1, that is Cadillac Lane. So, itong dalawa na to, parang pareho yung laro pareho yung laro nila, kaya malamang magka-cancel out lang yung dalawa na to. So, pag si Marvin Jones is nasa offense, si Cadillac Lane yung magbabantay sa kanya. Yung second offensive threat naman ng Meralco is si CJ Cancino. Siya yung highest scoring local sa Meralco. Now in this case, kasi ang hinahanap ko rito na pwedeng bumantay kay CJ Cancino, dapat siya rin yung mabad. Kasi although meron mga defensive player yung Meralco, minsan hindi sila masyado gamit not to the point na pwede nating pagtapatin. Now in this case, ang only nakikita ko na pwede nilang itapat kay CJ Cancino na parang depensa, although I think medyo dihado rito si Bolik. Si Bolik pa rin kasi they are both guard, although mas malaki si CJ Cancino, pero at the same time mas mabad si Robert Bolik. Now there are actually other players sa NX na pwede sana, yun nga lang hindi natin alam kung gagamitin. Kasi during the key matchup, kailangan dito ang ilagay ko yung alam kong maglalaro Mahirap naman maglagay ako sabihin na ito yung babantay dyan tapos di maglalaro. So, dito, this is a major stretch. In this case, yung matchup na to, I think papabor sa Meralco. Pero I think Robert Bolik will be the one who will actually be guarding CJ Cancino. Now, for the third one, tatlo na lang ilalagay ko for each team. So, this one, yung kay Chris Newsome. So, si Chris Newsome, ang mangyayari dito, siya yung third offensive threat para sa Meralco at ang magbabantay sa kanya ngayon is si Winston. So, si Winston, di rin ako masyado believe sa defensive capability niya. Pero, katulad ng nasabi ko kanina kay Bolik, siya yung medyo magiging babad dito So, pag siya yung babad dito, siya yung paglalaro So, siya yung magbabantay kay Newsome. So, pareho sila ng position. They can be 2 and 3. So, this one, pag si Chris Newsome, yung nasa offense, si Winston naman yung nasa defense. This time, babalik naman natin yung mga key matchup. This time, yung NLEX naman yung nasa offense. And then, i-determine natin kung sino yung magbabanday sa kanila. So, yung first part, yung si Cadillac Lane on offense, automatic na to, ang babanday sa kanya si Marvin Jones. Katulad na nasabi ko kanina, medyo magkapareho yung laro ng dalawa nito at sila yung magka-cancel out dito. Now, para sa second one naman, yung next offensive threat para sa NLEX, that's going to be Robert Bolik. So, sa kanya umiikot talaga yung bola at siya yung highest scorer among sa local sa NLEX. This time, ang nakikita ko na pwedeng babantayin sa kanya dito will be Jason Brickman. Now, nang napapanood ko to si Jason Brickman, medyo impressed ako sa laro niya. He's a pure point guard at the same time, medyo maliit ng konti pero malaking katawan. I think kung ibababad rin to si Brickman kasi mukhang binibigyan siya ng maraming playing time, sa kanya maasa yung si Bolik. Siya yung magbabantay dito o siya yung kailangan pumikil dito. Kasi kahit paano maganda naman yung depensa ni Brickman kahit medyo maliit. And of course, the last one, yung third offensive threat ng NLEX, that's going to be Deshaun Winston o Scottie Winston. Ang tingin ko pa rin magbabantay sa kanya dito, nakasign will be Chris Newsome. So yung dalawang matchup, parang nagbabaliktaran lang except for yung tinatawag natin kay Bolik. Now, I'm not saying na si CJ Cancino is not a good defender pero I think mas maganda na mag-depend kay Bolik is actually also a point guard. So that is my take for the key matchup for this game. At bago tayo matapos sa ating mga key matchup sa mga player, kailangan sabihin ko yung pwedeng maging magic bunot for both team. Ito yung mga player na hindi natin inaasahan, baka bigla na lang pumotok. Now, I'm going to predict this one.
Sa Meralco, nakikita ko pwede maging magic bunot nila is si Javi Mocon. So ito pwedeng magpakitang gilas to kasi dating team niya tong NLEX and then na-trade siya sa Meralco. Sa NLEX naman, nakikita ko na pwedeng maging magic bunot nila is si LJ Gonzalez. Now, ito nakikita ko medyo na-impress ako sa laro niya, si LJ Gonzalez eh. Although medyo maliit din ng konti pero very high basketball IQ. So itong dalawa na to, abangan nyo, baka ito yung medyo pumutok. Aside from the usual regular so ito yung magiging magic bunot para sa game na ito. Punta na po tayo sa next part. Ito yung tinatawag nating game plan. Dito tinatalakay ko yung pwedeng gawing offense, defense para sa dalawang team na to. Now, para sa Meralco, ang gagawin nila sa offense, they need to make use of their backward advantage kasi medyo physical yung mga backcourt nito, malalaking katawan si Chris Banquero, si Aaron Black, and of course si Jason Breckman. So, pwede lang gamitin yon para maging to their advantage during the offense. And another one is that they make use of their height advantage kasi alam natin yung NLEX medyo maliliit to ang talagang local dito na medyo malaki lang is si Bahio at saka si Semerad. At itong Meralco, meron silang dalawang malaki in the disappointing Brandon Bates at saka si Raymond Albasan. They can actually use that to their advantage. So yung offense na yan, whether they actually going to set up a play or pass break, pwede na lang gamitin to their advantage. Pagdating naman sa tinatawag nating defense, isa lang yung assignment niyan. Dalawa yung medyo kailangan bantayan mo rito sa NLEX One of them is Winston, pero ang mas mahalaga dito, kailangan ang mas-stop nila si Bolik. Kasi si Bolik yung tinatawag nating heart and soul ng NLEX. So pag medyo napigilan mo yan, medyo tigil na yung mismong opensa nila kahit may import. So, halos nasa kanya din yung bola. So, that is the assignment. Stop Bolik. Which is actually easier said than done. Ngayon punta naman po tayo sa tinatawag natin game plan ng NLEX. Now, para sa offense nila, kailangan maging silang run and gun. And then, of course, yung outside shooting nila mas connect kasi medyo lamang sa height yung Meralco So, pwedeng gamitin yung Meralco lalo na especially pag nagsona sila. So, medyo nasa disadvantage sila. So that is the assignment, offense, run and gun, outside shooting must connect. And then of course yung defense nila, ang dapat nilang pigilan dito sa local is si Cancino. Kasi si Meralco, parang si Cancino yung highest scoring local at the same time parang siya na rin yung nagbibigay ng energy pag nandun siya sa loob ng court. So ang assignment nila sa defense is stop Cancino. And finally, nandito na tayo sa final part ng ating vlog. Ito yung tinatawag kong verdict. Now this time, meron na tayong pagbabasihan ng ating final prediction. Now itong game na to, medyo very close kasi parang pantay na pantay yung dalawang team na to So yung Meralco, tsaka yung NLEX, pating standing nila pareho. Pating lineup is halos pareho. Although I think mas lamang ng konting Meralco. Now, ang pagbabasihan ko rito ng final verdict ko dito kung sino yung pwedeng manalo is that ang unang part is yung by the numbers. Now, pinakita ko yung by the numbers kanina, halos magkapareho. Pero I'm basing na medyo mas lamang ng konting Meralco pagdating sa by the numbers kasi yung win average nila against sa contender medyo mas lamang. So, ibig sabihin, pag yung contender is lumalaban yun para sa quarterfinals, semifinals, at kung yung lamang nila is medyo mas convincing, kahit medyo mas mababa yung average nila as compared to NLEX, siguro ilalagay ko pa rin yung advantage on the side of Meralco pag ginano natin yung by the numbers. Pagdating naman sa key matchup, ito yung overall na para sa buong team. Now, ito labanan to ng ng Meralco, which is I think is balanced team against a NLEX, which I think is mostly a scoring team. Now, kasi pagdating sa NLEX, ang alam natin dyan yung si Bolik at saka si Winston is talagang scorer yung dalawa na yan Pag oras na hindi mo nabantayan ng gusto, i-score yung dalawa na yan, especially si Bolik. Samantalang pagdating naman sa Meralco, medyo mas balance sila ng konti and then yung lahat ng position sa kanila from the center to the point guard, malalakas talaga. So yung kainaan ng NLEX kasi yung parte ng position ng center, napupunan siya ng import pero pag nawala yung import, medyo lamang na dito yung Meralco. So in this case, pwede ko sabihin na lamang pa rin yung Meralco against NLEX pagdating sa key matchup. Now, pagdating sa verdict, because sa tingin ko parang halos talagang pantay na pantay yung dalawang team na to,
ilalagay ko lang yung odds na 50-50, ganun sila ka-close. Ganun ka-close siya, talagang magkadikit ang odds nila, yung chances na manalo. So, either team could either lose or win. Now, I still have to choose. Now, nasabi ko na yung dalawa eh. I actually base my prediction based on the numbers, yung by the numbers, at saka yung tinatawag nating key matchup. Although hindi naman ganun kalaki talaga yung pwedeng maging lamang nila, both in the numbers at saka yung key matchup, siguro papaboran ko pa rin ng konti yung Meralco dito to actually win. So, ano sila eh, siguro yung katulad nga yung nasabi ko kanina sa by the numbers na nanalo sila doon against sa contender team kasi yun yung usually tinitingnan ko na medyo malaking lamang samantalang yung index medyo mas maliit, which means eto dalawang contender no, pag naglaban to mas malaking chances na mas maganda yung performance ng isang team na maliit lang yung lamang ay malaking lamang niya against sa contender, and that is Meralco. So that is the reason kung bakit pinapaboran ko yung Meralco dito. I think they will win this one, yung labanan ng sister team. Now, finally, ito isasama ko na to kasi meron na tayong data. Just in case, pwede rin natin i-predict to. I said Meralco will win this one. Hulaan ko na rin yung score based on the average na binibigay nila. So, if Meralco win this one, which I think they will, ang score nila will range from 105 to 110. Samantalang ito namang NLEX, matatalo sila dito, I think, ang score nila will be from 104 to 108. So that is also another prediction na idadagdag ko na ngayon. Just in case you're interested lang. At dito na po natapos ang aking vlog, laban ng Meralco against NLEX, that is April 17. Na kung nagugustuhan nyo po yung mga ganitong klaseng vlog, mag-subscribe na lang po kayo para kahit paano magandang motivation po yon na may pagpatuloy ko ang aking mga ginagawa. Kasi pag pakiramdam ko na parang wala namang masyadong nanonood, parang nakakatamad gumawa. Pero kahit paano libangan na rin naman to. So thank you very much for listening. Sana nakatulong ito sa inyo kung sakaling kayo mahilig tumaya. So I'm not actually encouraging yung mga ganun, pero wala tayong magagawa eh. That is already part of our culture din. Kahit hindi naman ako gumawa ng ganitong vlog, kung talaga mahilig kayo tumaya sa mga pustahan, pupusta pa rin kayo eh. So wala tayong magagawa doon. Again, thank you very much for listening and until next time po.